Ayan guys. Hugasan natin ang sitaw dito sa poso. Double purpose yan guys, para maalis yung langgam or uod. And syempre para presko din na i-deliver dahil ngayon may na araw na. Nakalagpas na yung masama ang panahon. Hello mga ka-farming. Welcome to Antonio de Charlie Farm. For today's video guys, ay mag-update ako sa inyo sa tanim namin na sitaw. Ayan, after ng bagyo guys, ay buhay pa naman ang mga sitaw. Pero sobra talagang nabugbog. Ganyan yung itsura pumangit pero nagbubunga na siya guys. Ayan, tuloy-tuloy lang yung pagbunga niya kahit nabugbog ng bagyo. So yung iba guys na mga nabagsakan ng sanga ng kahoy ay naayos na. Naalis na yung mga nahulog na sanga. So ayan, nag-harvest ngayon si mama guys. Ayan guys, yung mga nahulog, nabuwal na sanga, naputol na sanga ng kahoy. Galing yan dito guys Ayan, ang lalaki ng 3 kahoy ang bumagsak dito sa gilid ng sitaw guys. Pero ayan, naayos na. And tuloy-tuloy lang ang bunga. Sana mag-recover talaga siya. Pero hindi siya kasing ganda ng bunga na normal talagang pagtubo ng sitaw. So ayan, apektado siya nung malakas na hanging habagat. Ayan guys, nag-harvest si mama ngayon. Mag-isa siya guys, kasi ako ay nagpe-prepare ng almusal namin. So, konti lang yung bunga sa ngayon. And, ayan, mga next week ay medyo bangon na yan. So, mas dadami yung bunga niya. Ganito yung itsura niya guys, Dapat straight yan kung hindi naapektuhan ng bagyo. Pero sa ngayon, ganyan siya. Yung parang nasa kalagitnaan na ng pagbunga. Pero kahit ganyan yan guys, ang importante ay makabawi tayo sa gastos, sa puhunan at pagod. Kasi super mahal ng sitaw ngayon dito sa palengke sa bayan. Ang kuha sa amin guys ay 100 per kilo. So ayan, bawing-bawi din. Dahil sa bagyo ay biglang tumaas yung presyo ng sitaw guys. At lahat ng gulay guys. Kasi apektado nga yung pasok ng gulay dito sa Bicol. Dahil yung mga gulay na galing Baguio City ay hindi nakapasok. Dahil nga may mga sirang daan, mga sirang kalsada, sirang tulay, at merong mga part na papasok ng Naga na lubog pa rin sa baha hanggang ngayon. So ito guys, 100 per kilo ang kuha sa amin. Then ang benta nila sa palengke guys ay 160 to 200 yan. Depende sa klase kung maganda. Ayan. So pakita natin yung mga bulaklak, mga bagong bulaklak na sumibol at mga bagong sanga na sumibol. Ayan guys, after ng bagyo, marami siyang bagong sanga. So kailangan pagapangin pa rin. Ayan. Doon si mama nagsimula sa kabila kasi may mga bunga pa dito. Kaya sa ngayon guys, ang ma-harvest ay kunti lang. Pero okay lang yun. Ang importante ay hindi ito namatay ng bagyo. So ayan, meron pa siya Magaganda rin naman yung natira. Pero makikita mo yung bakas ng bagyo guys. Ayan bakas ng hangin. May mga naiwang markang itim. Kasagsagan ng bagyo ay ito ay maliliit pa. So ayan, nabubulol tayo.
Maaga pa kasi. Hindi pa nakainom ng mainit. So, ayan. So, update ka kayo guys kung ilan yung maha-harvest. So, ayan guys, maagang nag-start mag-harvest. Siyempre, maaga din matatapos. Ayan, sumikat na yung araw and tapos na din mag-harvest. Ito na siya guys, oh. Meron pa namang na-harvest and sa susunod niyan guys, mas marami pa. So, ayan, salamat naman at naka-survive ang ating sitaw sa nagdaang bagyo. So, ayan guys, huhugasan muna bago ilagay sa doon sa vegetable plastic yung labo na malaki. So, ayan. Ito ang view. Ayan ang ebidensya ng binagyo. Ay, wag mo akong agawan. Aagaw pa yung manok. Wag mo akong unahan. Ayan yung aming papayang bumagsak. So, ayan guys. So, hugasan na natin. Then, ipack. Then, i-deliver yan sa palengke ng aking kapatid. Kasi pag dito guys, ibebenta dito sa barangay, sanay sila sa 20-20. Pero sa bagsakan ngayon sa palengke ay kinukuha na sa amin ng 100 per kilo. So ayan, pag nag 5 kilos guys, times 100 o 500. Samantalang minsan kahit punong-puno yan ay binabagsak presyo lang. Kinukuha dati ng 20, sobrang mahal, sobrang mura and lugi din tayo. Ngayon, kahit konti ang harvest at maganda naman ang presyuhan, so sulit din, bawi lang din. Ayan, so hugasan muna natin guys bago natin ibalot. Ayan guys, hugasan natin ang sitaw dito sa poso. Double purpose yan guys, para maalis yung langgam or uod, and syempre para presko din na i-deliver dahil ngayon may na araw na, nakalagpas na yung masama ang panahon.